Magandang umaga, ito po ang Mike Abi Live. Sabay na yung napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abi Live. Ngayon pong araw ng Wednesday, November 27 ng ating 2024. Ayan. Kamusta na po kayo kasama mga Pilipino sa ibayong dagat, hindi lang overseas Filipino workers, mga Pilipinong nagmamahal, nagmamalasakit dito sa ating bansa. Dapat lang po ipakita natin lahat ito dahil may mga, alam mo na, may mga iba't ibang klase ng mga pagsubok sa ating bayan. Okay? Diyan lang po kayo at magpapatuloy na ang ating mga balita. Samantalang United Arab Emirates President Hainis Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, mainit daw po na naging pagtanggap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Abu Dhabi, Dubai. Nagkaroon niya ng pulong ang dalawang leaders kasabay ng selebrasyon ng ika-50 taon, 50 years na po, ang pagkakaibigan ng Pilipinas at ng United Arab Emirates. Kapwa naman po nangako ang dalawang leader ng palalalimin pa ang economic at trade cooperation ng Pilipinas at ng UAE. Ayan po, nandun ang ating Pangulo, isa hong napakabilis na biyahe yan eh. Okay. Tuloy ang ating mga balita, samantalang basahin naman natin po ang ilang mga bahagi ng statement ng Office of the Executive Secretary. The former President should respect the Constitution, not disobey it. He should dissent from being as responsible as he has become. Wow, madiin. Nakakagulat nga po ang garapalang panawagan daw po ng dating Pangulong Duterte sa ating sandatang lakas na maglunsad ng kudita laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The government will not seek from sworn duty to government and manage the affair to the Filipino nation according to the Constitution at the rule of law. Okay? It will defend legacy before the Filipino people. Only lawful means is the tinatawag the state will act resolutely to go against all unlawful attempt at challenges. Ayan, antindi po ha. Hindi katanggap-tanggap anyang marahas ang pag-agaw ng kapangyarihan upang madaling maluklok bilang Pangulo sa magitan anya ng pagpaslang sa panggugulo at pag-aalsa. Mahigpit din kay anyang tamang panahon o maghintay ng tamang panahon at sumunod sa tamang pamamaraan. Ayan. Sana naintindihan niya ng mga Duterte, lalo na ho ni Sara Duterte, na patuloy na nagwawala. Bawat interview, talaga hong kung ano-anong mga sinasabi. Sikat na naman po ang Pilipinas sa international community, pero hindi sa magandang balita kasi. Pero, para lang ho sa inyong kaalaman, halos lahat ng bansa sa mundo nagulat dito sa mga nangyayari sa Pilipinas. Pero walang nakuha, wala akong nakita na mga newsman sa international community na pumabor kay Sara Duterte. Lahat sila nasyak, lahat sila nagulat. Dahil mismo nga nagbibigay ng problema sa ating bansa at sa ating Pangulo ay ang pangalawang Pangulo. Sabi nga nila, only in the Philippines. Ang lupit, di ba? Samantala, ginit po ni House Speaker Martin Romualdez na hindi na biro o normal ang panalita po na ginawa ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte na tinawag din niya bilang banta sa demokrasya at sa ating pamahalaan at sinigurado sa ating bayan na ang mga naging banta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at sa kanya rin ay hinamon po ni Speaker Martin Romualdez ang Vice President na ipaliwanag ang umano'y mali na paggamit ng 612.5 million pesos confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education o DepEd na natanggap niya noong 2022-2023. Ayan po. Ibig sabihin, Inday, yung pera ipaliwanag mo dahil pera yan ng bayan. Pero kahapon, kumambyo na naman si Inday eh. Wala daw siyang direktang sinabing assassination. Ay yung bang pag-uutos? Naguhugas kamay ka eh, wala naman tubig. Naguhugas kamay kasi may supwena na. Iniisyo na kahapon
sa Office of the Vice President ang imbitasyon o subpoena ng NBI. Ayan, ito na ngayon. Okay? Malalaman natin kasi alam niyo bakit? Maswerte tayo at atin makakaugnay. Napaka-busy po nito. Si NBI Director Jaime Santiago. Actually, kung matatandaan ni Director Santiago, ito nakilala ko nung pulis pa nung reporter pa rin ako. Dahil dating Manila Police ito, di ba? Ang director po ng NBI, huwag natin masyadong abalahin, nandito na ho sa ating linya. Director, si Mike Abi po ito sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, at siyempre, din po sa ating mga social media account. Good morning, Director. Magandang umaga sa mga nakikinig sa atin. Ay, salamat po sa oras at pagkakataon. Director, tama ba na na-receive na po, na ipadala na po sa Office of the Vice President ang subpoena ng inyong opisina? Director? Uy, sandali lang ha. Hello. Yeah, Director, nawawala lang, sandali ha. Tama ba na ipa-receive na po ng inyong mga tauhan sa Office of the Vice President ang subpoena kay Sara Duterte, ang Vice President? Yes, sir. Kahapon po, 12:52 ng kali, ay natanggap na po ni April na Office of the Vice President yung aming subpoena. Okay. Ito bang ganitong subpoena? Pakilinaw lang po. Ano ba ito? Mayroon bang timetable ito na dapat ay harapin in 3 days or 24 hours? Paano ho ba ang proseso, Director? Sir, naputol po yung tanong nyo. Sir, pakiulit. Ang itinatanong ko po, paano po ang proseso nito? Ito ba ay may timetable na sa loob ng 24 hours o 3 days, 4 days, dapat harapin ng Vice President ang inyong subpoena? Iniimbitahan po namin siya, sir, sa Friday, November 29, mag-appear sa office namin alas 9 ng umaga para po makapagbigay siya ng kanyang side, paliwanag, justification kung bakit siya nag-utter ng ganong threatening remarks. Meron na ba akong kumpirmasyon? Sigurado na po ba na darating siya by 9 o'clock Friday? Director. Nang po na pahayag ni VP Sara, mukha naman aaten siya at sasagutin ng aming mga katanungan. Kung pwede pong malaman, Director, hindi naman siguro for security reason, pwede ho bang malaman ano yung direktang pwede niyong itanong sa kanya sa oras na dumating siya sa compound ng NBI, Director? Ay, yun nga, itatanong namin sa kanya kung bakit nasabi niya yung mga threatening remarks na yun at sino ang yung assassin na kanyang kausap. Dahil serious matter po yun, coming from the mouth of the second highest official of ng bayan natin, very powerful woman, very influential woman, at napaka-delikado po nung kanyang mga binitiwan. At dahil dyan, Director, kayo po ay abogado siyempre, dati kayong hukom, judge ng Maynila, matagal na investigador at ngayon na po ay Director ng NBI. Sapat na ba, matibay po ba itong ebidensyang ito laban kay Sara Duterte, ang Vice President? So po, ang hawak nga naming ebidensya ay yung video clip na napatunayan namin na hindi AI generated, hindi deepfake, authentic po yun, talagang sa kanya nanggaling at napapreserve na po namin doon sa application, sa Facebook app, napapreserve na po namin yung video clip. Pero kahapon po may mga interview, alam naman natin ang media, marami na sumusunod sa kanya. Ang sinasabi ni Sara Duterte sa interview kahapon, wala daw siyang tahasang sinabi na assassination. Ang kanya parang utos lang. So parang iba yung interpretation niya. Anong tingin niyo, palusot ba yon? Maaaring matter of defense yun, pero lahat naman ng tao, palagay ko ngayon, mamamayan natin, napanood na at napakinggan yung kanyang mga pahayag. Kaya kinukonsider namin na talagang merong threat sa buhay ng ating Pangulo, First Lady at ng Speaker of the House. Director, pasintabi na ako, kung pwede po niyo sagutin, okay lang, para ho sa kaalaman ng taong bayan nagmamadali at naghihintay ng resulta.
ang inyo pong sinasabi ngayon, dumating o hindi, magpaliwanag o hindi, si Sara Duterte, tuloy ang pagpapile ng kaso at ano pong kaso ang pwedeng i-file against Vice President? Yan po ay pinag-aaralan naming mabuti. Meron po akong panel of lawyers, yung mga mahuhusay na abogado namin dito sa NBI, 3 po sila, ay uupo po kami at titimbangin po namin lahat ng mga pahayag at kung sasagot si Vice President, ititimbangin po namin lahat yan at yung appropriate action ay isasampa namin whatever sa Office of the Prosecutor General kung sino mag-evaluate kung meron bang case na ipapile o kung wala. Ganun po mangyayari dyan, sir. Sige, hindi na inirespeto natin, alam po natin kung ano ang limitasyon. Pero tanong pa, Direktor, pasintabi na po, pakilinaw po ninyo sa ating mga viewers at nakikinig ngayon sa buong mundo. Although may idea ko, pero pakipaliwanag po, ano ang dating sa inyo bilang isang NBI Director at dating hukom, dati kayong judge? Ano ba yung pagkakaiba ng active threat sa conditional threat? Itong pinag-uusapang ito, Director. Yes, sir. Yung ano daw? Director? on the line. Hello? Director, pakiulit yung active threat. Paano po Amin yung... po talagang we consider that there is an active threat. Type of the President, the Speaker of the House. Hindi po ang pagka naibigay mo yung threat na yan, wala pong condition. Actually, hindi ko naman sinasabi na great threat ang isasampa namin, pero isang element ng great threat to ay may kondisyon yung threat na binigay ng tao. Ngayon, Director, ang isang problema ng taong bayan at nababahala, lalo na mga Marcos supporters at loyalists, kasi nag-utos na siya. Hindi natin alam sino yung hitman. Ilan sila? Grupo ito eh. Hindi po magagawa, Director, ng isang tao lang dahil Pangulo, First Lady, at Speaker of the House. Posibleng grupo ito, pwedeng marami ito. So paano po ito maa-identify? Yan po ang mahigpit naming iimbestigahan. Gagawin namin ng lahat para ma-identify kung sino man yung assassin na kinausap ni Pangalawang Pangulo. May posibilidad ba, Director? Hindi ko naman kayo pinangunahan, kaya ginagamit ko yung posibilidad na pwedeng yung kanyang mga security ang inutusan niya dahil may tiwala siya at malapit sa kanya? Titignan po natin yung aspeto na yan, sir. Pag-aaralan po namin mabuti, sir. Sige po, hanggang dyan na lang ating pag-uusap muna, Director. Naintindihan ko yung sitwasyon. Alam kong limitado ang lahat. Pero aabangan po, nag-aabang po ang taong bayan. Actually, mayroon po ng mga nagbo-volunteer na mamamayang Pilipino na gusto nilang maging testigo. Hindi lang yung video yan o sa video yan. Pag idinina yung video yan, ang mga nakaka-receive ng mga video ito, willing maging testigo ninyo para malakas yung kaso, Director, para sa inyong kaalaman. Yes po. Kami nangangako naman sa taong bayan, kay BP, sa lahat po ng ating mamamayan na ang NBI po ay gaganap sa kanilang tungkulin bilang professional na law enforcement agency. Magiging impartial po kami at lahat lamang ng katotohanan ng aming ilalagay. Salamat. Thank you, Director. Salamat po at sa uulitin at amin pong inaabangan ito. Director, salamat muli sa pagkakataon. Maraming salamat din po sa inyo, sir. Salamat po. Si Director Jaime o Jimmy Santiago, yan po yung sub-shooter ng Manila Police nung araw. Kaya kilala ko yan, nung reporter pa ako. Pag nagpunta yan sa mga hostage drama, tapos ang maliligayang araw ng suspect. Sub-shooter po yan. Hindi lang abogado yan, hindi lang hukom. Magaling yan. Okay? Anyway, so tinanong ko ng lahat. Okay, magagalit tayo mga DDS, mga taga-suporta ni Sara Duterte. Iso lang ho ito at yan kailangan nating maliwanagan kasi napakaseryoso ng inyong mga plano. Sabi nga ni Secretary Bersamin kahapon, makasarili kayo masyado. Masyado kayong makasarili. Alam mo yung bakit makasarili? Kasi pag nagtagumpay kayo sa pagpapabagsak sa gobyernong ito, kayo ang makikinabang. Bakit? Yung Vice President ang magte-take over. Di ba? Kaya sinabi ng Office of the President, masyadong makasarili ang galawan.
Ayun, di ba? Eh, pag hindi nyo naintindihan yan, eh, di bumalik kayo sa eskwelahan. Balik tayo sa iba nating mga balita. Ano ito? Red alert status daw. Hindi pa kailangan ng Kamara ayon daw ho kay House Secretary General si Reginald Velasco. Gayunman, may dagdag anyang tauhan ang Philippine National Police Security Personnel. Kasunod anya ng pagbabanta sa buhay ng House Speaker. Grabe itong mga balitang ito. Ang sarap ibalita yung pagandang ekonomiya, nakakatrabaho ang Pilipino, magandang kalusugan ng Pilipino. Yan sana eh. Pero dahil ho dito kay Sara Duterte, nagkawindang-windang itong ating mga balita at nakakabahala, nakakahiya pa sa international community at sa mga matitinong Pilipino. Mga tauhan nga po ng National Bureau of Investigation o NBI ay dumating na nga kahapon sa tanggapan ng Office of the Vice President. Yan po yan sa may Mandaluyong. Para nga po isilbi, ibigay, ipareceive ang supena para kay Vice President Duterte. Kopya ng supena ay tinanggap daw po ng legal office ng kanyang nitong Office of the Vice President. Ay no, nandun na. So kaya nga, in-schedule na November 12 tama. This coming Friday, makalawa na po yun. Dahil Wednesday ngayon, di ba? 9 o'clock daw po ang sinasabing magkikita ng NBI at si Sara Duterte. Pero kahapon nga po, sabi ko nga sa inyo, nililigaw na, naguhugas kamay na, wala daw siyang assassination sinabi. Mali daw yung interpretation nung iba. Wow, nagpalusot ka pa. Nagpalusot ka pa, sa presinto ka magpaliwanag. Yan ang kasabihan namin ng reporter pa kami. Ang dami mo reklamo, sa presinto ka na lang magpaliwanag, halika. Ganon ang dating, di ba? Ang dami mong, Anyway, 16 na minuto makaraan po ang alas 9 ng umaga. Tuloy ang ating mga balita, kinumpirma po ng Armed Forces of the Philippines, AFP, na nanatili daw kung aktibo at seryoso, aktibo sa serbisyo. Ibig sabihin, aktibo rin ho si Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Wow! Si Nolasco ang siyang itinuturo ni dating DepEd Special Disbarment Officer na si Edward Paharda na nakakaalam niya kung saan dinala ang confidential pa ng Vice President Sara Duterte sa ilalim ng kagawaran. Ayon sa AFP, dating naka-assign si Nolasco sa Vice President Presidential Security Protection Group. Ayun. Subalit sa kasalukuyan daw po ngayon, schooling. Nag-aaral. Nag-aaral daw to, schooling daw po. Magugunitang sa pahayag po ni Paharda sa pagdinig ng House Blue Ribbon Committee. Okay, Good Government and Public Accountability. Sinabi nito na si Colonel Nolasco, ayan, lamang anya ang binibigay nila ang confidential fund sa dating sandalian niyang makuha nila ang itong pera sa bangko dyan po sa Land Bank. Gayunman, wala anyang alam. Ayan. Wala daw pong alam si Paharda kung kanino o saan ibinigay ni Colonel Nolasco ang pondo na ito. Anya ang eksperto at pagdating anya sa confidential operation. Ayan, nawala yung pera nating lahat. Hindi lang ho 125 million yan 612.5 million pesos. Tax money. Pera ng mga mamamayang Pilipino. Tinatanong lang, nagwawala na sila. Parang guilty sila. Ganun ba yan? Nako, naloko na. Samantala, may mga bisita pala kami rito. Palakpak na yan. Ayan. Meron po kami may mga bisita kami rito. Mga estudyante po ito mula ho sa STI. Kala ko STL Delikado yun. Biro lang STI College sa San Fernando, Pampanga. Branch. Oy, magandang umaga po sa mga taga Pampanga. Nandito po inyong mga kababayan. Ngiti naman dyan. Dami palang pwedeng artista sa Pampanga. Mga gwapo at mga magaganda yung mga bata. Yan, no? Bakit nasa gilid kayo? Dito kayo sa harap. Huwag kayo matakot sa akin. Ganito lang ako magsalita. Ako'y mabait. Di ba? Ayan, salamat po sa inyong pagpunta sa inyong studio. Tandaan nyo mga estudyante, itong PTV ay kasama kayo sa may-ari. Hindi amin ito. Kaya nga, People's Television. Ayan, malinaw Kaya huwag kayong magsawang balik-balik kayo rito. Samantala, 9:22 na po na umaga. At break muna po kami at magbabalik pa. Halos nag-uumpisa pa lang ang hanay ng ating mga balita dito sa Mike Abi Live.
Ayun, oh. Uy, mayroong bago. Dumadami yung bisita natin. Welcome po. Ayan. Sana araw-araw kayo rito. Nandito po yung mga taga-STI ng Pampanga. Ayan. Anyway, tuloy ang ating mga balita. Samantala, si J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas, mayroon pong report. Bureau of Jail Management Penology, nakahanda na daw ho sa paglipat. Nako, ito na. Ililipat na po si Apollo Kibuloy. Diyan po sa Pasig City Jail. Nako, ano kayang baon ni Kibuloy? Dapat bigyan ng baon ito bago magpunta sa City Jail. Delikado. Narito ang live report. Partner, tiniyagan ng Bureau of Jail Management and Penology ang kanilang kahandaan sa paglipat sa kustudiya kay televangelist na Apollo Kibuloy. Ito ay matapos kang maglabas ng kautusan ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 na nag-uutos na mailipat na sa Pasig City Jail ito si Kibuloy matapos ang kanyang medical furlough. Sa panayam kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera, sinabi nito na matagal na silang nakahanda sa posibilidad na mailipat sa kanilang kustudiya si Kibuloy na naharap ngayon sa kasong qualified human trafficking. Sakaling mailipat, ilalagay ito sa ordinaryong selda at makikipagsiksikan sa iba pang person deprived of liberty o PDLs na napatunayang para mapatunayang wala silang VIP treatment. Halos 500% na kasi ang congestion rate sa Pasig City Jail kung saan isang selda na ang na-ideal sa 5 tao ay naglalaman na ng 35 individual na nakapiit. Hindi naman makakasama ni Kibuloy sa selda ang kanyang kapwa-akusado na si Crescente Canada na una nating inilipat sa naturang piitan. Nasa mailipat si Kibuloy sa Pasig City Jail bago mag-alas 4 mamayang hapon. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas para sa Pambansa TV sa Bagong Pilipinas. Naku, yan po ang matindi. Yan ang matindi dahil si Kibuloy pala isasama na doon sa selda kung saan siksikan ang mga nakakulong. Naku, sanay yan sa mansion eh. Sanay yan sa chopper, sanay yan sa private jet, sanay yan sa 24 hours air condition. Tapos ngayon biglang isasama sa nagpapalitan kung anong oras matutulog kasi hindi kakasya sa bed, naloko na. Mabigat po yan. Hindi pa naman siya guilty pero non-bailable offense ang qualified human trafficking ni Apollo Kibuloy. Kaya ayan po, matapos po yung nabinbin na yan matagal na decision yan pero nagpa-check up, sumakit daw yung puso niya, parang may problema sa heart yan, may problema sa mata, lahat ng sakit lumabas. Pero ngayon, na-justify yata na magaling na. Kaya ayan na yun. Court order po ito ng Pasig Regional Trial Court na isama na sa mga pangkaraniwang nakakulong. Si Apollo Kibuloy. Nako, delikado. Sana magdala ka ng maraming tubig. Para pag nauha ka ay may pampandulas ng lalamunan. Kasi iba ang buhay sa City Jail. Baka malagkit ang lalamunan mo dahil mainit doon. Magdala ka ng maraming tubig, para meron kang maiinom na dudulas ng bahagya yung lalamunan mo. Dahil matindi yan. Samantala, Michael Rogas may report. Nagbabalik ating mga partner sa Radyo Pilipinas. Breaking news. Inihain na daw po ni Secretary Gadon. Nako, eto na. Secretary Gadon, nagfile na po ng disbarment case. Pagtatanggal ng lisensya bilang abogada si Vice President Duterte. At ito'y may kinalaman niya sa ginawang pagmumura ng Vice President at pag-amin na mayroong inutusan na patayin ang Pangulo. Naku, grabe ito. Ayan, disbarment na po ang pinag-uusapan dito. Narito ang live report. Paring Mike, kasalukuyan na nanghihihahain ngayon itong si Secretary Larry Gadon ng Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation ang disbarment case laban naman dito kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay may kinalaman doon sa ginawang pagmumura nitong si Vice Presidente Sara Duterte sa isang live social media platform kung saan pinagbanta niya pa ang buhay nitong sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos at maging si House Speaker Martin Romualdez. Nakalagay sa kanyang disbarment case nitong si Attorney Larry Gadon
na dapat ay matanggalan ng lisensya bilang abogado itong si Sara Duterte dahil sa paglabag sa ethical standard na pinaiiral ng Korte Suprema at maging ng canon law na pinatutupad naman para sa mga abogado. Ito na ang pangatlong disbarment case, paring Mike, na kinakaharap ngayon ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Unang sinabi ni Attorney Camille Teng, ang tagapagsalita ng Supreme Court, na mayroong pending na disbarment case ang Vice Presidente dahil naman sa ginawa niyang panununtok sa isang sheriff sa Davao City noong 2011. Nasundan pa ito noong Oktubre na kasalukuyang taon ang ikalawang disbarment case kung saan isang anonymous letter naman ang natanggap ng Korte Suprema matapos ang mga naging pahayag ng pangalawang Pangulo na kanya ipahuhukay sa libingan ng mga bayani ang labi nitong si dating Pangulong Ferdinand Idris Sr. o dating Pangulong Ferdinand Idris Marcos Sr. at itatapon niya sa West Philippine Sea. Umaasa itong si Secretary Larry Gadon na aaksyonan ng Korte Suprema ang inihain niyang disbarment case laban sa pangalawang Pangulo. Ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas para sa Pambansang TV. So ayan maliwanag po. Liwanagin lang natin sandali para hindi kayo nalilito. Medyo garble yung audio. Ang unang disbarment case ay yung pananapak ni Sara Duterte nung ito yung mayor ng Davao doon sa Serip, doon sa Davao nung mayroong demolition. Matagal na yon, pero yung pala may ganyang kaso. Pangalawa ay yung kanyang banta na kanyang huhukayin, aalisin ang labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Grabe naman, nakakapangilabot yan. Patay na, ipapakain mo pa sa pating. Grabe talaga itong Vice President natin, At ang pangatlo, ito, pagmumura at pagbabanta sa buhay ng Pangulong Marcos, First Lady Araneta Marcos, at Speaker ng House of Representatives Martin Romualdez. First family yan. Alam ba niyo yung Marcos at Romualdez, iisang dugo? Dahil Marcos, Romualdez ay iisang pamilya. Pinagbanta ng buhay talaga naman. Normal ba yon? Normal ba yung ganyang klase? Alam mo, ang abogado ay officer of the court. Sila dapat ang re-respeto sa batas. Sila dapat ang susunod sa rule of law. Pero gusto nilang isurkat, sabi nga ni Pangulong Marcos, bago umalis, papunta ng Dubai. Pati ako, gusto nilang itukhang. Wow. Diba? Tama na ang drama, sabi ng Pangulo. Huwag niyong i-divert sa Sitseria, Piatos, ang 612.5 million. Marami naman baser yan, marami naman troll, kasi mga saradong isip na mga yan. Wala akong pakialam sa inyo. Sasabihin ko ang gusto kong sabihin dito dahil ang Mike Abby live. Kaya nga live ito. Walang script dito. Kung anong gusto kong sabihin, sasabihin ko. Wala sa hulog ang pangalawang Pangulo ng bansa. Ginugulo ang ating bayan. Matindi po talaga ang dating nito. Palagay ko, hindi kailangan sa kulungan yan Baka mas bagay sa mental hospital sa Mandaluyong City. Tuloy ang ating mga balita. Dating Banban, Tarlac Mayor Alice Go, hindi daw po nakadalo sa pagdinig ng Committee on Women, Children's Family Relation and Gender Equality ukol sa Pogo kahapon, hearing kahapon, November 26. Hindi kasi pinayagan daw po ng Pasig RTC Branch 167 ang kahilingan daw po ng Senado dahil kasama ito sa pagdinig naman daw sa Pasig Regional Trial Court kaugnay ng kanyang kaso na qualified human trafficking. Samantala, meron naman anyang umano na sakit si Crasanda. Bakit ba nakakasakit itong mga testigong ito? Kaya wala rin sa pagdinig. Nahawa na doon sa mga taga-Office of the Vice President. Biglang nakakasakit, biglang nagiging gulay pag tinatanong. Ang daming manluloko sa Pilipinas talaga. Bumababa ang kanilang pagkatao pagka ganito. Maaari umanong ituring daw po na agent of influence si Alice Go. Ayon. Ayon naman ito kay National Intelligence Coordinating Agency o NICA, Deputy Director General Francisco Asidelio. Ganon. Dagdag pa nito na may malawak anyang operasyon sa bansa ang mga Chinese hackers. Ayon, ganon. Ayan, nakita niyo yung, ano ba yan, tawag dyan? Diagram ba yan? Ano ba tawag dyan? Wow. Sino yung nasa unahan? Parang kilala ko yun. Sino yung ulo? Parang nag-press conference lang yun isang gabi, di ba?
Talaga siya ang ulo ng lahat. Ayan, nakita nyo? Mga estudyante, nakikita nyo? Yung diagram. Sino yung ulo dyan? Nandito yung mga estudyante ng STI ng Pampanga eh. Ayan, Okay, pakiklose mga direct para makita nito mga batang ito. Sino ang ulo ng sindikato? Ayan, Galing niya sa Senado. Hindi yan galing sa akin. Tingnan, basahin nyo. Huwag mo nang tanggalin direct, Binabasa nito mga bata para itong mga batang ito, alam nila kung ano nangyari sa ating bayan. O yan. Yung mga taong yan ang suspect. Yung mga taong yan ang posible na may kinalaman at pwedeng kasuhan. Ayan, kilala nyo na? Karamihan dyan, maigsi ang apelyido. Isa lang ang mahabang apelyido dyan. Ayun, nasa taas, Kilala nyo na sa taas? O, yan. Biglang isinama yung mga bata. Ayan, Kita nyo? Pag hindi nyo nakilala yan, nag-press ko lang yan isang araw. Galit na naman. Tuloy ang ating mga balita. 9:37. Hindi ho galing sa Channel 4 yan. Hindi ho amin hong gawa-gawa yan. Yan po'y opisyal na dokumento before komite ng Senado. Yan hong diagram na yan. Listahan ng mga pangalan kung sino-sino yan. Bahala na kayo. Antinde. Sa botong 18, 18 yes. Nagno, isa. Ano ito? Abstain daw ho. Walang nagno. Tapos mayroong isang nag-abstention, nag-abstain. Pasado na ho sa third and final reading. Ano ito? Sa Senado nga ang panukalang pambansang pondo. Ayun, para sa susunod na taon, 2025. General Appropriation Bill. Ayun, mabuti. Tatapos na rin sa kanila. Dinagdagan ba niyo ang pera ng Vice President? Kasi yung Congress version, 733 lang ang budget ng Office of the Vice President. Yung kanyang hinihiling 2 bilyon, hindi ibinigay ng Kongreso kasi nga hindi may paliwanag kung saan ginagamit ang pera. Pero sa Senado, humirit pa kasi nadagdagan yan. Tila, hindi rin yata naibigay. Abangan natin. Matindi yan. Pagkahon nagkaroon ng malaking pagbabago ang Congress at Senate version, matinding talakayan yan sa, Bicameral Conference Committee na kanilang tatalakayin before ang final version ng proposed budget for 2025. Ganun po ang proseso. Pero break muna ulit tayo. 9:39 na po na umaga, magbabalik pa ang mga balita dito po sa Mike Abilay. Balik na po ang ating mga balita. Uy, sandali, aalis na yung mga bisita natin. Babay na muna. Ingat lang po kayo. Ingat, salamat po sa inyong pagdalaw. Sana po madalas kayong mabalik dito. Mga kaibigan, nandito po kasi mga estudyante ng STI dyan po sa Pampanga. Mga gwapo at magaganda ito mga ito. Siguro ito yung mga susunod na mga politiko pagdating ng araw. Salamat sa inyo Ingat lang po kayo sa inyong biyahe. Tuloy tayo sa ating mga balita. Pinagbabaldahot na natili daw hong nakabantay ang ilang mga tauhan daw po ng Office at Sergeant at Arms daw yung security ng Kongreso sa Veterans Memorial Medical Center, BMMC. Habang nakakonfine pa rin po doon si Office of the Vice President Chief of Staff na si Laika Celiaca Lopez, Atty. Lopez. Ito'y habang anyang ipinapatupad pa rin ng pinawalang pinalawig o pinahaba na contempt order sa ng Kamara laban dito. Samantala, Vice President Sara Duterte nagbabala na posible anyang ma-stroke, atakihin sa puso ang kanyang staff na si Gina Acosta. Kung papayagan daw ito, kaya daw papayagan, kung hindi daw papayagan ng mga doktor na muling pagharapin o harapin sa pagdinig. Ganon, umaarte ka lang. Kaartihan yan. Maniwala kayo, lakas na mga yan nung hawak ang pera Na ngayon hinahanap kung saan ginamit ang pera, biglang nanghihina na kayo. Mga sinungalin! Sa lipunang ito, pera namin. Di ba? Isipin mo, lalakas. Yun yung nakadilaw. Kita nyo yung nakadilaw na ito? Yan yung attorney. Ang lakas-lakas nung binibigay nung gabi, nung Friday nung gabi. Ang lakas-lakas yan, nakikipagtalo pa doon sa mga abogado. Tapos nung madaling araw, biglang nanghina na. Kailangan itakbo na sa ospital. Grabe. Pero ganito isa hong issue dahil pinag-uusapan. Alam mo ito talagang mga supporters ng mga Duterte. Binago na naman yung istorya. Pinapalabas nila na natakot daw yung mga congressman kay Sara Duterte. Hindi daw tinanong. Kayo naman, ang babaw naman ng inyong palusot at kaligayahan. Sana naman, kahit paminsan-minsan, maging professional kayo. Ganitong kasimple lang. Ganitong kasimple para maintindihan nyo kung anong ginawa ng Kongreso. Simpleng-simple, pero banat. Ganito yan. Si Sara Duterte,
inimbitahan, di ba? Ilang beses, hindi nagpupunta. Nagpunta ron, hindi nanumpa. Tapos biglang dumating doon, pinanumpa, nanumpa. Di ba? Pero alam ba ninyo, hindi siya tinanong ng mga congressman. Yun ang simpleng banat. Ibig sabihin, hindi na siya nire-respeto. Kaya siya hindi tinatanong. Ang sabi naman, siguro iniisip ng mga congressman, pagka sa social media, binabastos mo kami, minumura mo kami, binabanatan mo itong aming komite, tapos pupunta ka ngayon dito at gusto mong tanungin ka namin, hindi ka namin tatanungin. Ayun, ganun kasimple. Hindi totoo na takot ang mga congressman kay Sara Duterte. Hindi lang siya tinanong kasi ang baba na ng tingin o level ng galawan. So, ganun po yung aking interpretation doon. Pasimpleng banat. Ha? Ganun ho kasi ang mga professional eh. Hindi ka sasabayan, pero pagdating ng tamang panahon, hindi ka rin papansinin. At yung hindi pagpansin, yun ang simpleng banat sa matinding pagmumura at batikos. Eh, sinabi ba namang corrupt ang mga congressman? Di ba? Ang dami sinabi. Kung ano mga sinabi nila laban sa Kongreso. Kaya nung manumpa doon, sumagot, hindi siya tinatanong. Sumisingit-singit lang siya sa hearing. Kahit hindi tinatanong sisingit, nagsalita pa nga siyang, hindi, tinuturuan lang kayo. Ganon. Sabi niya, tinuturuan ko lang kayo. Mga congressman, tuturuan mo kung ano ang kanilang trabaho. Eh, mga abogado yan, alam nila ang trabaho. Ang yabang nandating, di ba? Parang ganon. O kaya sabi ng mga congressman, nag-motion sila, i-delete yung sinabi ng Vice President, hindi naman siya tinatanong, ang sinasabi niya, tinuturuan ko lang kayo, pinadelete. Binura yung kanyang statement na ganon kasi hindi ho yun tama. Ayun, di ba? So, hindi totoo, inuulit ko, na natakot ang mga congressman. Bakit naman matatakot ng mga congressman? Ay House of the People nga sila. House of Representative. Sila ay kinatawan ng taong bayan. Bakit naman sila sa matatakot dun sa mga taong pinagpapaliwanag kung saan ginamit ang pera? Ganun pong kasimple yan. Kung hindi nyo nakuha yan, huwag kayong maniwala dun sa mga vlogger nila, pinapalabas na takot, kalokohan, kababawan ng kaalaman yan. Okay? Tuloy ang mga balita, 9:47 po na umaga, biniberipika pa ho ng Philippine National Police o PNP ang impormasyon na nakalabas na daw ho ng bansa si dating presidential spokesman, Harry Roque. Nakawala na. Itan natin kay AAR, kung baka alam ni AAR kung saan nagpunta yan. Ayon sa PNP Public Information Brigadier General o Chief Brigadier General Jean Pajardo, nakikipag-ugnayan daw na sila sa Bureau of Immigration, gayon din anya sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan hinggil dito. Matatandaan, una nang kinumpirma ng immigration na nasa labas na ho ng Pilipinas ang asawa nito na si Myla. Nitong September pa, at si Atty. Roque naman ay kasalukuyan anyang tinutugis ng mga otoridad matapos i-cite in contempt. Pareha silang mag-asawa, contempt, ng House Squad Committee. Dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa pamamayagpag, nakinabang, parang ganon, sa illegal na pogo sa bansa. Ayan, pareho silang hinahanap, parehong contempt sila, pero ngayon ang balita ay nakalabas na. Talaga lang, madali lang, babalik din yan. Madali lang ipakancel ang passport ng mga yan. Alam mo, ang isang kinatatakot ni Harry Roque, hindi yung contempt Ang kinatatakot niya, yung qualified human trafficking na nakapile na sa DOJ, under evaluation, pag na-file sa korte yan, non-bailable offense yan. Para kang sikibuloy, ganun po yung kasong yan. Qualified human trafficking. Nakakulong ka habang tinatrial. Yan ang kinatatakot ni Roque. Kasi baka mangayayat siya sa kulungan pagka nahuli siya. Ay bawa ay limitado ang pagkain doon. Hindi pwede rin ang hapunan at almusal na paramihan Limitado lang. Diba? Baka siya natatakot na. Pero Roque, pag nahuli ka, good for health yan. Magre-reduce ka sigurado. Mababawasan yung maraming cholesterol siguro kung meron man. Naalala ko ng eleksyon, pagka sumasayo yan, natatakot yung mga kasama sa entablado para magigiba yung entablado. Dumadagundong entablado pagka sumasaya yun ng kampanya. Wa-effect naman yung sayaw dahil talo rin sa eleksyon. Ano ba yun? Saan ba tayo nakarating? Bernard Ferrer may report. PTV, ang ating partner dito. Ano itong report? Ano ba ang plano ng Department of Transportation matapos daw naganapin ang 15 Public and Private Joint Forum, ASEAN Region? Okay, sige, pakinggan natin. At tungkol sa public transport ito, narito po ang live report. Yes, Mike, aktibo ngang nakiisa ang Department of Transportation sa Regional Initiative para sa mas maayos na panuntunan at regulasyon sa mga sasakyan sa Asia. Kasunod ito ng 15th Public and Private Joint Forum in Asian Region
na ginanap dito sa ating bansa. Layunin nitong matugunan na mahalagang issue sa transportasyon. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, isinusulong ng Pilipinas ang vehicle safety, road safety, accident prevention, carbon neutrality at regulasyon sa automotive industry alinsunod sa pamantayan ng reyon. Bahagian niya ng mga inisyatibo ng bansa ang Philippine Road Safety Action Plan na tayong bawasan ang bilang ng namamatay sa aksidente sa kalsada ng 35% pagsapit ng 2028. Kasama rito ang mas paigpit na pagpapatupad ng mga pamantayan para sa roadworthiness ng mga sasakyan, driver education at pagsasanay para sa kaligtasan ng mga pedestrian. Bukod dito ay sinusulong din ng Transportation Department ang paggamit ng mga electric vehicle kasabay ng pagtatayo ng mga electric railway systems upang bawasan o mabawasan ang carbon emissions. Naniniwala ang Transportation Department, Mike, na mahalagang hakbang ang pag-harmonize ng mga panuntunan upang matiyak ang mas ligtas, epesyente at makakalikasang transportasyon hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo o buong Asia. Mike? Okay. Thank you, Bernard Ferrer, sa kanyang live report. Samantala, tuloy ang ating mga balita. Naku, ang bilis ng oras talaga. Patapos na naman tayo. Eto, magandang balita muna ito. Good news talaga ito. Ipinagkaloob na po ng S&P. Credit rating daw po sa Pilipinas ang BBB. O ganon, BBB. Positive. Okay. Outlook daw ho ng Pilipinas. Ayon sa Department of Finance, o DOF, may tuturing anya itong strong vote confidence sa liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang sound at economic fiscal policies. Ayon pa sa pahayag na inilabas ng S&P Global, posible anya pang nilang itaas ang expectation outlook ng Pilipinas kapag nakamit ng gobyerno ang rapid fiscal consolidation. Sa ngayon ay hawak daw ng Pilipinas ang BAA2 na Moody's BBB ng rating naman na mataas na credit rating na makakatulong ho sa pag-utang ng gobyerno ang mga negosyo sa mababang interest. Positive talaga, oh. Kung hindi tayo ginigiba ng mga Duterte, palagay ko gaganda pa eh. Pero yung gibang yan, may limitasyon yan at may pananagutan na. Di ba? Yan po, ha? So, huwag kayong magagalit, ha? Okay. Pinapalalahanan daw po ng Department of Labor and Employment Authority ang mga ito na. Ang mga employer, mga bossing, na i-release na daw po ang mandatory 13-month pay ng kanilang mga empleyado or sa bago ang December 24 sa isang labor advisory. Nagbigay rin po ang Department of Labor ng guidelines para sa tamang computation, tamang kwentahan, walang dayaan, para sa 13-month. Ayan. Alam nyo, pag kayo naging empleyado, kahit ilang buwan lang, sakop na kayong kasing pong 13-month ay mandatory under the law. Yung bonus, conforme kung mabait ang amo nyo, hindi kuripot ang amo nyo. Ay yung mga boss namin dito, hindi kuripot, kaya magbibigay sila ng bonus, di ba? Tama ba? Sino masabi? Yung mga boss namin dito, hindi kuripot, kaya bibigyan kami ng bonus. Baka bigyan din kami ng 13-month, aba, hindi masama, di ba? Kasi yung 13-month, yan po ay obligasyon. Yung bonus ay kung kayo may pusong makabayan, makatao. Kumita ka o hindi, pwede kang magbigay ng bonus. Kaya mga bossing, Merry Christmas! Sa lahat ng lugar na nanonood sa buong mundo, hindi lang ho sa mga Pilipino dito sa atin. Sabay gano'n na mas kumbigla, Samantala, 28 araw na lang, 28 days na lang, Pasko na. Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo bukas dito po sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, at ating Facebook page, Mike Abby Live, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Salamat po.